So very lucky yung mga rookies natin. So number one, no, parang binalikan ko, ano ba yung mindset ko that time? Parang sa akin kasi part-time lang naman siya. No, parang ang main source of income ko pa rin naman si Coke. So parang minimal effort lang yung binibigay ko kay Pru. 'Di ba? And guys, alam nyo ba bakit ako nag-join? Parang napakababaw lang talaga nung reason ko ba't ako nag-join kay Pru. No, parang sa akin lang kasi that time, no, si Kent, yung recruiter ko, Pro Life UK na. Tapos si UMJ Palma, no, kasama ko rin siya sa Coke, nag-pro na. Tapos si UMJ na-invite niya si Cheska, yung isang agent namin na kasama din namin sa Coke. A-attend na rin sa BYB. So sabi ko, kasi kami yung magkakabatch na pumasok sa Coke, parang ayaw ko lang maiwanan. No, parang may fear of missing out lang ako. Kaya sabi, o sige, attend na lang din ako ng BYB, mag-pro na lang din ako. No? So yun lang talaga yung reason ko why I joined Pru, 'di ba? Para lang hindi mapag-iwanan. So very shallow, 'di ba? Kaya siguro wala akong ano no, parang wala rin talaga akong motivation to do well in the business, no? Then second, nahihiya ako magbenta. Kasi 'di ba parang ano siya siguro no, parang feeling ko kasi ay licensed engineer ako eh, parang nakakahiya namang magbenta. May ganong ano, parang may ganong pride, may ganong ego na pumapasok sa akin. No, parang out of nowhere, mag-a-approach ako sa mga kaibigan ko, nag-aalok ng insurance. Diba? Parang ganun. Tapos, wala naman akong clear vision of the career. Diba? Parang, ano ba, what's in it for me? Diba? If I do well sa career, ano ba yung naghihintay sa akin? Ang nasa isip ko lang noon, extra income, commission yung papasok sa akin. 'Di ba? And lastly, ito talaga yung ginagawa ko para hindi mag-bootcamp. Iniipit ko yung benta, guys. No, parang kahit sabihin ni client, "O sige Jason, kuha na ako." Ipa-process ko siya the following month 'pag may benta na ako this month, 'no? So para sabi ko, ayoko lang talaga mag-bootcamp. So kahit mali, 'di ba? Hindi pala kahit mali. Mali talaga siya pero ginagawa ko para lang may benta ako every month. So because of that, no, parang ayan, 'di ba? Ganyan lang din yung benta ko, 'di ba? Nakakahiya. So ano yung mga naging source ko ng client this time? So, workmates, apat, no? Kaibigan ko, di ba? Sa dami ng kaibigan ko, parang 7 lang yung kumuha sa akin for the first 2 years. No? So, okay, sige. Di ba? Parang wait lang, baka di pa sila ready. No? Tapos may dalawang referrals and isang cold. So, itong cold market na to guys, ano ko siya? Suke, no? Kasi nag-stay ako sa Imus before, doon yung planta namin, nagre-rent ako. So may laundry shop. So tinry ko lang siyang offeran. Ayun, no, kumagat naman, then kumuha siya ng plan sa akin. Okay? Then next naman, come 2018, dito no, parang nag-improve na. So this was the first time I hit my Achievers Club, no. So 760K production with 20 clients. So what changed during this time? So dito guys, parang nag-sink in na sa akin, no. Parang every year, hala, ako yung laging last. Ako yung kulelat sa Team Kent, no. Although hindi pa unit si Kent noon, no. Parang nagbe-build pa lang siya. Sabi ko, yung sub-team Kent, parang ako yung laging last. As in talagang pinakamaliit yung benta. No? Parang I evaluated myself. Sabi ko, di naman ako ganito. Parang competitive ako. No? Since elementary, high school, I'm very competitive. But what happened? No? But parang hinayaan ko yung sarili ko maging kulelat. So sabi ko, this has to change. No? Kailangan magbago. So this time, no, 2018, nag-ano din ako, no? I parang invested more time than with Pru. No, parang ano talaga, half of 2018 kasi guys, wala na ako sa Coke. No, parang nagkaroon ng reorganization sa planta, tinanggal yung mga production supervisors. So we were offered ano naman no, ako parang inoffer sa amin noon lumipat ng planta sa Santa Rosa or Canlubang plant. Pero sabi ko parang okay na no, 5 years na rin ako with Coke. Baka it's about time na mag-explore na ako ng ibang opportunities. So second half of 2018, nagta-try pa akong maghanap ng ibang work pero focus na din talaga ako sa Pru. So marami na talaga akong time. Mas marami na talaga akong time na inallocate for my Pru activities, no? And during this time, I also changed my mindset, no? Kasi dito guys, na-expose na ako sa mga branch meeting, uma-attend na ako sa mga full-timers meeting, no? So dito nakita ko guys, hala, may mga graduates from UP, di ba, mga teammates, may mga from Ateneo.
Meron mga managers na, 'di ba? Sina BM Rich, managers na sila from their corporate work pero nasa True, 'di ba? So doon ko naisip, no, parang hindi naman dapat talaga siya ikahiya, no? Kasi yung mga kasama natin dito professionals, no, may mga narating na sa corporate job. So there must be something talaga with True na worth, kumbaga, worth fighting for, or worth na pag ano ng effort, no, bigyan ng effort, no? Then also this time, I grew my network. Kasi before, parang 500 to 700 lang yung friends ko sa Facebook, sa social media. So I started adding friends. No, I started with yung mga schoolmates ko nung elementary, nung high school, mga kasama ko nung college. So dito talaga parang ano no, uh, kahit hindi ko talaga sila kilala personally, ina-add ko na sila sa Facebook. Ayan. Then I also asked for referrals. No, nung una may mga referrals naman ako nakukuha, no. Pero this time mas naging ano na ako, deliberate, no, parang humihingi talaga ako ng tulong. So it worked, no. So I got 10 referrals nung 2018. So dito parang okay pala, no, if wala akong makuha from my network, pwede akong humingi sa iba. No? So possible doon parang nakita ko na marami pa rin talagang pwedeng pagkuhanan ng sales. Ayan. Then 2019, ito naman, no, parang this was the time that I hit my first protection drive. So ito New Zealand, no? New Zealand, Wellington, I think Wellington siya, no? Wellington, New Zealand. So 2019, I was able to produce 1.28 million with 31 clients. So ano nagbago, or what happened during 2019? So dito, this was my first full year as a full-time agent. No? So dito talaga, pro na lang. No? Pro na lang yung ginagawa ko. Then second, no, build daily habits. So this was yung ano guys, first batch, ano, I joined yung first and second batch nung 21 days ng Eslia. Ito yung first ever run ng 21 days. So dito face to face pa siya. No, face to face every day we go to the office 7 a.m. I think 7 a.m. 'yun. No, tapos yung office sa Eslia sa may Summit 1. May nakapunta ba sa Summit 1 dito? Type 2 nga. Meron na bang naka-visit sa Summit 1? Ayan. So, two sina, ayan, of course, sina BM Catch, sina Lem, si Steve, ayan, si Gigi. Ayan, konti lang, no? Kasi I think most of you bago na, hindi na naabutan si Summit 1. So, ano lang guys, to give you an idea kasi, medyo luma, no? Luma yung building. Then, yung elevator, di siya ka-ano-ano, no? Parang, hindi siya maganda. Parang kang nasa ano ba, parang kang nasa kabaong. Kasi tela talaga yung gilid nung ano 'no, tela yung gilid. Ayan, natatawa si Gigi kasi 'di ba parang kang nasa kabaong talaga kasi tela ta's medyo may amoy, luma yung elevator ng Summit 1. So, tapos madalas pa that time guys, sira 'no, hindi laging tumatakbo yung mga elevator sa Summit 1. So, 7 AM yung call time namin dito. So, dapat 7 AM nasa office ka na. So, no, bumabiyahe kami dito mga 6 AM, no, may time pa bumabagyo pero kailangan mo pa rin pumunta, no. So dito talaga guys nagbago yung ano ko, nagbago yung habits, nagbago yung activities ko because of 21 days talaga. No, face to face, ang dami kong natututunan, and then I was able to build relationships then with mga teammates na kasama ko during that time. And did you know guys, na wala lang akong picture. Yung first batch ng 21 days, medyo ako na lang atay na pag-iwanan. No, most of them, yung mga kasabayan ko, unit managers na. Di ba? So, ganun kaganda talaga yung 21 days program. So, hopefully, ayan, no, may time will come, maging unit manager na rin. Yan. Then 2019, I was able to have my first elite client. So guys, di ba, it took me 3 years talaga bago ako makapagbenta ng elite. No, bakit? Kasi feeling ko wala akong market. Ganun lagi yung mindset ko. Naku, wala naman akong kilala na afford yung elite. Eh yung elite 15 nga that time, 6,250 lang. Di ba? Tapos di ko pa siya mabenta.
No? So parang kasi ako mismo pinipigilan ko yung sarili ko. Parang nililimit ko yung sarili ko na ay wala naman akong magiging client na elite, 'di ba? Pero iba pala, no? Kailangan i-offer mo lang siya. Kailangan alam lang ng mga prospects mo na may ganyang plan kayo. And eventually, no, may kukuha. Then this time I also improved yung policy delivery. So dito talaga kasi that time guys, lahat face to face, no. Pre-pandemic, we do everything face to face. So dito parang naisip ko, no, ano ba yung kailangan or anong pwede kong gawin that will set me apart from other financial advisors. So I started with policy delivery. So dito syempre instead of buying through items, no, yung mga nabibili sa BOA sa Uptown, no, parang naghanap ako ng pwedeng ibang token. So, of course, no, I got this idea from other ano na din naman, no, other agents na nag-share. So, mga personalized tokens, 'di ba? Yung parang bag instead of envelope, may personalized bag din andun yung policy kit and policy booklet, 'di ba? So, bakit ko siya ginawa? No? Bakit ko inayos yung policy delivery? Kasi gusto ko kapag naghingi ako ng referral during policy delivery, parang hindi ako mahihiya kasi may effort akong binigay dun sa client. Diba? So true enough, ayan, 2019, ito na yung naging source ng client ko. No, dito guys, imagine niyo no, family, friends, dito pa lang sila nagsa-start kumuha sa akin. So, wag kayong ano no, wag kayong magtampo sa kanila. No, sa umpisa talaga medyo 'di ba nakakatampo, friends mo, family mo hindi kumuha sa iyo. No, pero ano lang siguro no, yung timing kumbaga. Baka hindi pa sila ready, no, wala pa silang budget or tinitest ka lang nila. 'Di ba? Minsan kasi parang iniisip nila magtatagal ba 'to? No? If kumuha ba ako sa kanya, di naman niya ako iiwan, 'di ba? So may mga gano'n. So referrals, I got 9. Then dito nag-start na ako since full-time na ako, wala na akong ibang ginagawa. I started doing boothing, no, flyering, no. So sa boothing guys, no, yung first ever ko na mag-booth sa ano siya sa hospital dito sa VRP, no, sa Mandaluyong. So ano, ayoko talaga siyang gawin eh. Pero sabi ko, kailangan. 'Di ba? So, thank God, no, nung nag-VRP boothing ako, may na-close ako agad na isang OFW na Elite 15. No? So, maganda siguro talaga pag hospital. No? Mas maayos yung foot traffic. Ayan. Then, ano siya mismo yung lumapit doon sa booth. Naghahanap na daw talaga siya ng insurance plan. So timing lang din talaga siguro na kami yung nandun, ako yung nandun sa boothing. So I was able to close Elite 15 no from my first boothing. Ayan. Then dito nakakapag-resell na rin ako. No, may 3 resell na ako sa last 2019. Ayan. Next naman, 2020. So dito, ayan, this was the time I was able to hit my first ever, ayan, Senior Achiever Club qualification. So 1.74 with 35 clients. So nahit ko din guys yung Sydney, Australia. Ayan, no? So what changed or what happened naman during 2020? So dito parang pumasok sa akin, ito no, parang hindi siya ano no, parang kaya pala, no? Kaya pala mindset, no? Kaya palang mag-AC. No, once ito guys, no, once you hit AC, parang magiging madali na lang siya sa inyo the following year. No, parang doable pala siya, no? Parang parang it will come easy, no? Parang nasa mindset mo nun, what's next for you no once you hit AC. So also kaya pala magbenta ng elite, no. Sabi ko nga again before, ako lang pala yung naglilimit sa sarili ko, no. Nagstick ako sa PAA, sa PEP kasi akala ko hindi kaya ng mga prospects ko yung elite, pero kaya pala nila, 'di ba? Then say third no, parang kaya pala yung protection drive. No, kaya pala minsan talaga kasi tayo lang nag-iisip na mahirap, no? Pero once na-hit nyo siya, no, kahit once lang, you will realize na kaya pala siyang gawin year in, year out. No? So dito nga guys, para naisip ko, no, before, no, 2017 ata yun, I'm not sure, or 2018, yung protection drive guys, 700,000 lang siya.
No, imagine half, less than half lang siya ng production na kailangan ngayon, 'di ba? 1.5. Before 700,000 na for protection drive. Pero hindi ko siya na-hit, 'di ba? Kasi ang mindset ko noon, mahirap, no? Hindi ko siya kaya. No, but ngayon, 'di ba, kahit 1.5 na tinaas man nila yung protection drive, no, nagagawa na natin siya. Sorry, ayan. Then number two, I continued joining branch initiatives. So ito guys, I always no, parang lagi ko talagang lagi kong ang tawag dito, ine-encourage yung mga teammates, no, kahit mga rookies, no, kapag trainings na let's support branch initiatives or even yung mga initiatives ng mga unit managers natin. Support natin. No, ako I'm very every time I see yung mga activities ng Blue Fox, no, ng Blue Fox, ng Black Orcas, ng Black Onyx, 'di ba? Parang nakakatuwa kasi todo talaga yung support. So you have to yun guys, no, i-sustain nyo siya, i-maintain. Kasi ako recently, no, parang if sa Eslia, no, medyo parang kumukonti. No, ang daming gustong initiatives ni Mother siya, ni BM siya, no, sa branch. Pero ang konti, parang konti ng kumakagat. So medyo nakakalungkot siya. No, ako, no, kahit matagal na ako, kahit full-timer na ako, parang ako, I always support, no. So 2020 I joined yung School of MDRT. Ito yung pinaka parang so far guys, no, pinaka challenging talaga na initiative ng branch kasi during this time ang requirement sa amin, no, para siyang 21 days. Every day may meet up. Pero ang difference guys, every day kailangan may meeting ka at least dalawa. No, so this is pre-pandemic. So yung meeting talaga dito face to face. Every day 'yon. Kailangan may dalawa kang imi-meet na client or prospect, 'di ba? So dito talaga na-push ako, 'di ba? Kaya siguro this is so far yung highest ko that time, no, 1.74. Every day dalawa. So dito may time pa no na parang may siya, no, may enrollment fee, so may pot money din. Eh ako kasi talaga mukhang pera. 'Di ba? Yung 2019 pala guys, no, yung 21 days batch 1 and batch 2, finisher ako doon. So, na double the money, nakuha ko yung pot money. So, after noon, kung may batch 3, actually gusto ko pa sumali, pero di na kami pinayagan ni Mother. Sabi, hanggang dalawa lang. No, hanggang dalawang beses lang pwede mag-join sa 21 days. So, di na kami nakasali doon sa batch 3. Pero, nung ni-launch itong School of MDRT, nag-join ako, no? So again, ganun pa rin siya, no? Pero yun nga, yung requirement dito hindi lang siya points, no? Dalawang face-to-face meeting every day, no? So yung memorable sa akin dito, guys, may na-set akong meeting sa Tarlac kasi taga Tarlac pala ako, guys, no? So ayan, may na-set akong meeting sa Tarlac. So from our parang huddle ng morning, bumiyahe ako pa Tarlac. No? Nung nasa Tarlac na ako, around siguro hapon na yun guys, hindi na nagpaparamdam yung client. No, hindi na niya ako nire-replyan, hindi na niya sinisin yung messages ko. Naghintay ako until 8 p.m. No? 8 p.m. para akong nasa may kanto ata nung bahay ni client. So nakatambay lang ako doon kasi walang malapit na coffee shop. No? Until 8 p.m. naghihintay ako doon guys, hindi talaga siya nagparamdam na. So sobra grabe na, no, parang wala na akong choice kundi bumalik dito. Guys, parang sa bus, no, nung nag-bus lang ako na rin. Sa bus, parang naiiyak na ako sa bus na parang, shit, deserve ko ba to? Parang, but parang doon ko na-realize na parang ang liit ba talaga ng tingin ng mga tao sa insurance agent? Di ba? Pero, parang sabi ko, sige, 'di ba? Parang hindi pa naman 'yun yung katapusan. So bumalik ako, no. Pero hindi lang ako nakatapos, no. Hindi ako yung kumbaga nakakuha ng pot money sa School of MDRT, pero ang dami kong na no, ang dami kong natanim na benta. Ayan. So, naalala pa your ayun guys, hindi ako taga Bamban, katabi kami ng Bamban, kapas ako, no. So medyo familiar sa akin si Alice. Although, ayan. Di rin talaga siya kilala, parang sumulpot lang daw talaga siya bigla out of nowhere. Ayun. Sabi, ayan. So ayan, enough of yan. Nagchismis pa, no? Pero nagbigay daw talaga siya ng pera. Sabi lang din ng tatay ko. Okay?
So next, baka mapalayo pa tayo guys, no? Ayan. Okay, no? So far so good, 'di ba? Parang 2016, 2017, 'di ba nasa laylayan po tayo. 2018, nag-AC. 2019, nag-protection drive. 2020, no, 2020 senior AC na. No, then 'di ba parang okay, sige, everything is going well, 'di ba? Parang okay, parang ito na talaga. No, ito na yung career for me, no? Well, but unfortunately, no, hindi ganoon yung naging takbo nung 2021, 'di ba? So from senior AC to not qualifying to Achievers Club. Ayan. So 2021, actually yung production ko guys, pasok, no? 770,000 with 22 clients. Pero no, yung client ko na pasaway, no, due date na pala niya, nagbayad siya December 29, guys. December 29. Eh holiday na yung December 30, December 31. January 1 holiday. Na-post yung payment niya guys, January 2. So nag-lapse, no? Nag-lapse yung parang bumagsak ako to sa 740. No? So natanggal tayo sa AC, di ba? Tapos hindi pala siya na-appeal, yung gano'n, no? Yung AC pala hindi siya pwedeng appeal. So di ko na rin in-appeal. E de, okay na, hinayaan ko na. Hindi ako AC noong 2021. Hindi rin po tayo nag-qualify for any trip. Diba? So, from a very good 2020, naging ganito yung performance ko noong 2021. So, what I did wrong? Ano ba yung ginawa kong mali? Number one, ito siguro yung naisip ko talaga. No? Number one, I was pressured to maintain yung performance ko from 2020. Feeling ko kailangan nasa top ako palagi that time. No? Kasi I was one of the top agents ng branch, and then I was the top agent ng unit. So feeling ko kailangan lagi gano'n. No? Feeling ko baka factor na siguro ano na talaga, no, parang ano yan, parang naano na sa ulo ko, umakyat sa ulo ko, medyo may parang konting yabang na din na ay kailangan nasa top, no, top performer palagi. So the pressure siguro talagang pumasok siya sa akin, then I isolated myself na parang shit, parang sabi ko June na that time, no, June na July, di pa ako AC, 300,000 pa lang yung benta ko, na parang ala, anong nangyayari, no? So instead of asking for help, para lalo akong lumayo kasi nahiya na ako sa performance ko, no? So yun talaga guys yung wag na wag nating gagawin, no? Do not isolate yourself whenever you feel down, no, na feeling mo parang shit, ang dami ng rejections, ang dami ng ano, no, parang you're not performing well based on what you can do, 'di ba? Do not isolate yourself kasi the more na lumayo ka talaga, the more na bababa yung performance mo, no? Kailangan mas lalo kang magparamdam, no? Lumapit ka sa UM mo, 'di ba? Lumapit ka or find an accountability body. No, yung accountability body naman, hindi lang naman siya palaging ano na positive. Pwede kasi yung accountability group mo, siya yung mapagsabihan mo ng problema. Kailangan mo lang din kasi talaga siyang ilabas, no? So wag na wag talaga tayong lalayo, guys. No, kasi napansin ko din, no, for the past say for siguro past 2 years, yung mga full-timer, ang daming full-timers, ang daming matatagal na sa SLIA na nawala, no? Bakit? Ang napansin ko talaga, guys, lumayo sila, no, hindi na sila nagparamdam, hindi na sila sumasama sa mga activities ng branch, hindi sila uma-attend ng meetings, hindi sila uma-attend ng trainings. So yun talaga, no, pag lumayo ka, most likely baka sumakabilang ano ka na, umakyat ka na sa true heaven, no? Ayan, so dapat when you feel down, mas magpakita ka. Then, of course, with that, 'di ba? Kasi pandemic pa 'to, no? Parang since down na nga ako, parang mas lalo akong hindi gumalaw. So, wala na akong sales activities, wala na akong masyadong approach. So, I ended up with this type of performance. So, lucky lang siguro, no? May mga tanim ako nung 2020. Kaya may mga referrals pa rin na dumating, nakapag-resell pa rin ako. Ayan. But basically, yun lang talaga, no? So, yan. So, ang dami nakarelate, no, doon sa nag-a-isolate, guys. Ayan.
no? So dapat talaga ayan, magpakita. Always show up. When you're happy, show up. When you're down, show up. Okay? Then 2022, ito na. Sabi ko kailangan kong bumawi. No, yun naman yung maganda sa business natin. Yun naman yung maganda sa career natin, guys. No matter how bad your performance is in the previous year or maybe in the previous month. No, if hindi maganda yung performance mo last month, no, type 1, charing. Happy kung pangit yung performance mo ng September kasi ako medyo pangit. Naging tatlo lang yung clients ko nung September, 'di ba? So sino yung nakarelate? Ayan, si Tisha din daw. No? Okay lang yan, Tisha. No, kasi yung maganda sa career natin, every day, no, every day, every week, every month, every year, may chance tayong bumawi. No? So yun yung ginawa ko. 2022, sabi ko, I need to redeem myself. 'Di ba? So ang una kong ginawa talaga, no, kasi medyo kahit sa clients ko nung 2021 naging matamlay ako eh. Hindi ako nagparamdam. So I said to myself, no, I have to improve yung client servicing or my after sales activities. No, so later guys, i-share ko sa inyo ano ba yung ginagawa ko. Yan. Then I started looking for guys, no, uh bigger prospects. I mean, bigger size na or prospects na makakapagbigay sa akin ng mas malaking case size. Kasi for the lagi akong PAA Elite 15, no, ganun lagi yung binebenta ko, PAA PEP Elite 15, no. So ganun lang din yung APE na nabibigay sa akin. So ngayon, no, for 2022, I look for businessmen, no, kasi syempre sila yung may pera. No? So, nakahanap ako ng apat, actually referrals sila, no, itong mga business people na to. So, if wala kayong kilalang business people, baka yung mga friends nyo, yung COI nyo may kakilala. So, hingi kayo ng referrals. No? So, dito guys, no, yung apat na businessmen na to, elite lahat sila. So, one of them actually got yung 10 million sum assured. So, during that time, this was my biggest sum assured ever. No, 10 million. So, I also focus dito guys, no. I focus on protection selling na talaga. No? Kasi 'di ba, ang usual naman naturo talaga sa atin, 'di ba? Parang ibida mo yung investment, ibida yung savings, 'di ba? So, okay naman din siya pang hook. But during presentation talaga guys, as much as possible, ang ibebenta ko na protection. No? Ang ibebenta ko na benefits. Kasi the more protection or the higher coverage na nakukunin ng client, it will come then na mas malaki yung APE. 'Di ba? So dito, 10 million sum assured, 100 plus to na Elite 15 eh. Nakalimutan ko na yung actual APE. 'Di ba? So the bigger protection, bigger sum assured, bigger APE siya. So maximize natin guys yung ating NMA. No, so very lucky, no, very fortunate nga kayo mga rookies. Sige nga guys, magkano nga yung NMA ngayon? 7.5 ba? Or 7? Mga ganon. So nung time namin guys, wow, nung time namin, akala mo ang tagal. 2016 guys, alam nyo magkano yung NMA? Diyos ko, 1 million. So lahat ng clients ko talaga that time, 1 million lang yung sum assured. Kasi if more than 1 million, medical na sila, edi hassle. So, 'di ba? Ngayon guys, 7 million na. 'Di ba? Napakalayo. So maximize talaga natin yung NMA. Then one thing I did also nung 2022 is consistent talaga yung tracking and monitoring. So dito talaga din, no, even for MDRT guys, no, ilang years na ako nagtatrack ng MDRT, di ko pa rin siya na-hit. But hindi naman ako tumitigil, no. Malay natin, no, one of these days ma-hit natin sa MDRT. So tuloy-tuloy lang din yung tracking ng production and ng sa benta, no, yung sa mga ang tawag dito, sa mga incentives. So tina-track ko na din. Before kasi parang umaasa lang ako sa production report sa tracking ni UM, no, ng unit manager. But this time, parang yung personal sales ko, I do it, parang ako na mismo yung nagtatrack din. Para I can strategize, no? Ano ba yung gagawin ko next? 'Di ba? At least nakikita mo yung progress mo. Say for example, last September, hindi mo pa na-hit si protection drive, no, based on your monitoring. So,
you can do some action planning, no? Especially ngayong last month na, 'di ba, ng October to hit protection drive. Yan. Then also again, 'di ba, accountability groups talaga. So in my case, no, mga full-timers din, no, I have siguro sina Justin, no, sina Jel, MDRT Jel, no. So sila yung mga accountability bodies ko talaga na sabi ko nga kanina, hindi lang naman siya laging victories, no. Hindi naman palaging wins yung share. Pwede rin silang outlet, no, when you feel uh, parang down, no, whether may bad experience with client or napakabagal ng after sales ni Pru, 'di ba? So sila yung outlet nyo. Ayan. So dito guys, mapapansin nyo, no, sa for the past siguro 2021, 2022 lalo, yung sources of clients ko na talaga are referrals and resell. Okay, so ito output or kumbaga ito yung naging product siguro nung number one, 'di ba, yung proper or improve tawag dito, policy delivery, 'di ba? Client servicing. So dito, clients ko na mismo yung nagbibigay ng referrals, no? Yung 2020, 2021, very ano pa ako diyan, no? Parang humihingi talaga ako, deliberate. Humihingi ako ng referrals. Uy, pahingi naman ng ano, patulong naman ako, ganyan ganyan. No, 2022 onwards, hindi na masyado. Or actually hindi na at all talaga ako humihingi. No, may mga clients na lang din talaga na kusang nagbibigay, no? Because, 'di ba, you are doing the business right. Yeah. Then resell, 'di ba? So dito, mga resell ko usually through Health Prime. 'Di ba? Mas madali na kasi mag-resell eh. 'Di ba? If client mo na kaysa maghanap ka ng bagong benta. So dito, resell sa mga kids ng mga clients ko. No? So ganoon na ako katagal, guys. Yung mga clients ko nung una, may mga anak na sila. So sila na yung mga nagiging ano ko, clients, no, mga babies na. Then 2023, ayan. So ito, medyo bumaba lang yung performance but I was still able to hit, no, yung Senior Achievers Club. Then first time, no, ewan ko kung last time na din, pero na-hit natin yung MDRT PCA. This year kasi hindi. So sana makabawi next year. So ayan, no, annual in Macau. So si MDRT PCA sa Macau, then yung protection drive sa Dubai. So last year, ang ginawa ko lang talaga guys, I revisited my prospect list. Nahihirapan na akong mag-approach ng bagong pangalan. No, to be honest, parang nakailang A to Z na rin ako guys. No, siguro sa buong buhay ko more than 10 na 10 na ulit na akong nakapag A to Z. No, paulit-ulit na siya. So medyo matamlay or mabagal na yung output. So what I do, talaga binabalikan ko yung una, mga nakausap ko na. Pangalawa, yung ginawan ko ng proposal. So may ano ako noon, no, may monitoring ako doon. So sila na talaga yung binabalikan ko. No, mas madali na silang ma-close for me. No. Then last year, then no, share ko lang guys. Ito yung parang one of the highlights of my 2023. No, isa sa pinaka-close ko na friend, no, nung college, no, tropa ko nung college, last year ko lang nabentahan. So after 5 years, kasi 2017 minute ko na sila. No, hindi sila kumuha sa akin. Pero last year, no, parang out of nowhere, parang sinabi lang niya sa akin, no, Jason, ready na kaming kumuha. No? So, ang nakakatuwa pa doon guys, hindi lang siya yung kumuha. No? Buong family niya, yung wife niya, plus yung anak nila, kinuhanan din. So I was able to close around 300, no, 300,000 na APE doon sa family niya. No? So imagine, no, parang noong 2017, parang paa nga lang yung ino-offer ko sa kanya. Pero that time, hindi pa pala siya ready. No, hindi pa siya ready. So, hinayaan ko lang din muna. Siyempre, kaibigan ko naman to. No? Hindi ko naman siya pwedeng i-unfriend or awayin. Di ba? So, hinayaan ko lang. No? Tuloy-tuloy pa rin. Every now and then, inaalok ko siya, ina-approach ko siya. No? But noong 2023, last year, siya na yung ready. Siya na yung lumapit kasi ready na siya. So, may mga ganun lang din talaga, guys. No? Kailangan lang din talaga nating magtagal dito kay Pru. 'Di ba? Kasi sayang naman, no, yung mga tinanim mo last year, what if next year pa pala sila ready? Eh umalis ka.
eh di sa ibang agent na sila kumuha. Sayang naman, no? So hangga't as much as possible, no, hangga't kaya talaga, ilaban niyo siya, ilaban si Prue, no? Huwag tayong papadelist, 'di ba? Even if yung performance mo ngayon hindi maganda, di naman yun yung end, 'di ba? Ituloy-tuloy mo lang yung activities mo, no? So, ang tumatak sa akin before, no, kasi naabutan ko pa na branch manager si DM Nash, no? BM pa namin siya sa Alexandrite noon. No, sabi niya sa amin, no, if you have a bad performance this month, i-backtrack mo daw yung activities mo for the past 3 months, sorry. Na parang i-review mo yung sarili mo. Ano bang ginawa mo the past 3 months? 'Di ba? Doon mo malalaman kung bakit wala kang benta this month, 'di ba? Kasi ganun yung career natin, tanim siya, no? Yes, may mga one set closing, 'di ba? Pero ako, in my case talaga guys, tanim, no? Hindi ako one set closer. Usually on my second meeting, doon sila kumukuha or pag ready na sila, doon sila kumukuha. Ayan. So 2023 din, no guys, no, I maximize yung GIO, 'di ba? May mga program si Pru. So si GIO ito yung kahit may pre-existing condition, 'di ba? I-insure sila, wala nga lang CI, pero 'di ba? Sayang, nakatatlo din ako doon. 'Di ba? And yung tatlong 'yon, actually nagbibigay pa sila ng referral sa akin ngayon, no? So last year, ayan, no, most of my sales come from referrals, resell, and GIO. So yung resell ko guys, ito yung mga clients ko na maliliit lang yung kinuha before. So wag natin silang ano guys, no? Wag nating mamaliitin yung mga dati kasi may 1.5 pa, no? Nung time before may 1.5 pa. So yun yung mga clients ko 1.5 pa, 2K pa. Ngayon, medyo nakakaangat na sila, kaya na nila mag-elite. Or minsan hindi man sila, yung mga anak nila kukuhanan nila ng elite. So sila yung nare-resell ko. 'Di ba? So nakakatuwa na parang ikaw habang tumatagal kay Prue, yung mga clients mo nag-i-improve din yung buhay. Yeah. Then ayan, medyo oras na pala, bilisan na natin. So 2024 this year, guys. So ito again, I was able to hit protection drive last August. I was able to qualify, no, first time ko rin mag T1 sa Vietnam. Ayan. So ano ba yung ginawa ko this year? So again, support lang sa manager. No, si mother siya, may pa 21 days sa mga full-timers. So nag-join lang din ako ulit. No, hindi talaga ako nagsasawa na mag-join or sumuport, no, sa mga initiatives ng mga managers natin, no. Number two, I focus on selling higher case size, no. Then ito guys, no, again, ilang years na ako, after 8 years, doon pa lang ako nakabenta ng Elite 5. Imagine, no. So parang everything will happen naman talaga in the right time, no. Itong Elite 5 pa na to, referral, so businessman siya. Yeah. And this year, kumbaga na-beat ko na yung record ko na 10 million sum assured. So this, actually last September ba? Last August, no? No, last August, I was able to sell 15 million sum assured. So 180,000 to na Elite 15. No, mababa lang siya kasi ano pa lang naman to 32 years old pa lang si client. Pero gusto niya talaga malaking sum assured. No? So, what are my sources this year? Ito talaga guys, referrals. No, out of ayan half, no. So far half ng clients ko this year are referrals. 7 resell. Then isa, ito guys, very special, no. Yung adopted client ko, I think sinend naman ni mother siya, no. May claim ako this year na 3 million sum assured death claim. No, so adopted client ko 'yon. No, actually wala naman akong nakuha, 'di ba? Pero sabi ko, it's still my responsibility to assist the beneficiary in filing. No, so inassist ko lang and all, tinulungan ko siya mag-ayos ng mga documents, 'di ba? So na-approve, no? I think 14 days lang. 14 working days na bayaran ni Pru yung 3 million. No, so with that, no, parang sabi nung husband, sige Jason, kuha na rin ako. Ano, so kumuha rin siya sa akin. Hindi naman siya gano'n kalaki, no, kasi ayaw niyang gamitin yung claim, no, para pambayad doon sa policy niya.
No, nakakatawa din yung husband. Gusto talaga niyang itabi yung 3 million for their child kasi may anak sila. So yung pinambayad talaga niya ng policy niya from his own money, no, not from the proceeds nung policy nung wife niya. So kumuha siya sa akin 96K paa, no? Kasi gusto niya protection talaga. So 96K pa tapos inannual niya. So nakakatawa, no? Ang laki nung parang nasa 40,000 yung commission plus may agent volume bonus ako ata na nakuha noong August around 17,000 plus lang din. No? So parang sa 'di ba, 40K commission plus 70K bonus from one client kasi tinulungan natin siya, 'di ba? Kasi ginawa natin yung part natin. 'Di ba? So it will ano talaga, kumbaga yung reward it will come to us no if we do our business right. Yan. Okay. So ayan no, in summary guys, no, ito lang talaga yung ginagawa ko. I'm not doing anything special. I'm not doing anything nakakaiba. 'Di ba? Yung mga sinabi ko for sure narinig nyo na from other agents, 'di ba? But I always make sure na may daily activities ako. No, prospecting, approaching, sales, and recruitment. Hindi lang talaga halata yung recruitment kasi di pa rin tayo napopromote. But tuloy-tuloy ko pa rin siyang ginagawa. Ayan. A to Z, no? Sabi ko nga, more than 10 times or 20 times ko na atang inulit yung A to Z na FB list ko. Then, social media branding. Now, every day, I make it a point na may post ako. No? Although hindi siya palaging true, no? So, parang may inspirational quotes, may mga activities, may mga jokes, may mga memes. Ayan. Then number 4, ayan. Ako lagi talaga ako, a believer talaga ako no, na when you support your branch manager, your unit manager, susuklian ka ni Lord ng ano din, ng support. Ayan. So, this year, no, parang ito, last August, sinimulan to ni Mother for Team Direct, no, parang productivity meeting. So, every day, ay hindi pala siya every day, Tuesday, Wednesday, Thursday, nagre-report kami sa office, 9 to 10:30. No? So ano din siya, kumbaga effort din talaga siya sa amin. Kasi 'di ba magbibihis ka, gigising ka na maaga, tapos mag-aano kayo, mag-share no ng 9 to 10:30. Then after that, no, kanya-kanya na. So ang minimum requirement namin dito guys, 300,000 sale, at least 300,000 sales in a month, tapos 5 meetings per day. Yung 5 meetings na yon, it can be sales, it can be a meeting with your recruit, pwede siyang tabletop, pwede siyang existing client. Basta may kausap kang tao, at least 5, yun yung parameter ni Mother. No? So, di ba, dito, so maano ka talaga, mapipilitan ka. 'Di ba? Ayan. Tapos ang ano niya, pinattern daw niya 'to dun sa mga agents ng Singapore. Kasi sa Singapore daw, everyday talaga may productivity meeting sila every morning. Yan. Then always attend branch trainings. So ito no, sabi nga ni Jordan, ever since talaga guys, kahit noon rookie ako, face to face pa nga yung night huddle. Uma-attend ako. No? So from Imus, Cavite guys, talaga babiyahe pa kami pa Makati. No, tapos uuwi kami, makakabalik kami ng Imus siguro 12 midnight, madaling araw na. Tapos papasok na naman kinabukasan sa planta. No? But of course, that time kasi parang ang mindset namin, wala pa kaming alam K-Pro eh. So wala kaming K mag-absent sa mga trainings, 'di ba? So even now, no, parang ang tagal ko na 8 years, lagi pa rin ako nasa night huddle. Why? Kasi ano eh, iba-iba yung speakers, iba-iba yung topics. For sure, may matututunan at pwede tayong ma-apply sa business, sa career natin. No? So the moment kasi no, for me, naniniwala ako na the moment you start thinking na you know everything, that's the time na talaga na magsa-stop yung growth mo, no, professionally or personally. Ayan. Then client servicing, so always, 'di ba, respond to your clients kapag may mga questions. Yan. Upgrades, updates, withdrawals, policy review. Then after sales activity. So dito ako heavy talaga. No, na-enjoy ko rin naman siya. Pero ito yung kumbaga marami akong time
nag-a-allocate ako ng maraming time to do after sales activities. So ano-ano ba sila? Ito siya. So number one, ito no, pag example, na-approve na mahilig kasi ako sa Canva, 'di ba? Libre lang naman siya. So every time na may approved client ako, instead of kasi may template naman ng text message or chat, no. So instead of text or chat, ito na lang, sinesend ko na lang tong poster. 'Di ba? Congratulations. Yan, your policy is now approved. So you can create your Pro Access account and you can also download Pulse. Yan. Then few days later, ise-send ko na itong parang tinatawag ko siyang policy e-policy kit. Ay hindi, wait. Policy summary. Ayan. No, poster lang din siya. So para at least isi-save na lang ni client yung copy, no? Kasi alam naman natin may kabagalan si Pro Access. No? So at least meron siyang copy on hand nung details ng policy niya. So ayan, policy information, policy details, beneficiary. Ayan. Then of course, yung walang kamatayang birthday. So every month, syempre may nagbe-birthday na clients and every month may policy anniversary greeting. So ito, every year talaga, parang na-enjoy ko na pinapalitan yung design. Di ba? Parang ito yung stress reliever ko, gumawa ng mga Canva posters. Di ba? Pag wala ako, tinatamad ako magbenta, magka-Canva ako. Ayan. Then, ito, may monthly emails ako sa mga clients. So, wala na ako, tinry ko yung parang, anong tawag doon, channel sa Telegram, pero konti lang kasi yung nag-join. No, yung iba ayaw ng Telegram, mag-download. So, emails na lang. So, may naman no, parang sa emails kasi, contacts, pwede kang gumawa na parang group. So, parang input mo lang, lahat ng clients mo, masisenda na. So, naka-busy silang guys, take note, para hindi makita ng ibang clients mo yung email address ng ibang clients, di ba? For data privacy. So, every month, ano-ano ba yung ini-email ko? Pwede mga, guys, mga webinars ni Pru, di ba? Libre lang naman yan, i-maximize natin. Then, yung mga materials na pwedeng ma-download sa Pulse. Ay, hindi pala Pulse, sorry, Proofforce. Diba, may mga materials na pwedeng i-download sa Proofforce. So, yung mga tips doon about traveling, budgeting, ito teamwork, makes the family work. So, dina-download ko lang, then ini-email ko sa mga clients. Yeah. Then, new product alert. So, every time we have new products, I do email. So, I have marami na din kasi akong adopted clients na hindi ko makita sa Facebook. So, sa email talaga yung communication ko with them. So, every time we have new products, new offers talaga, I do email. So, gagawa lang ako ulit ng poster, then i-email ko sa kanila. Ayan. Then quarterly fund update. So ito, I do it talaga. Every first month of the quarter, I do fund updates. So very short lang. Ayan. Hi Ma'am Carla, sending you an update of your fund value. So policy number, fund value as of, say for example, September 3. Then ayan. Let me know if you have any concerns. Okay. Then ito, semi-annual kasi medyo matrabaho siya. Then kaka-apply ko lang nito this year. Nakuha ko siya from MDRT Kate. So, MDRT Kate Borlon kasi one of my close friends and parang accountability body. No? So, ito, ini-email niya sa email, a detailed parang explanation. Short but detailed policy details. So, ayan, di ba? Parang in layman's term, in-explain mo yung benefits ni client. So, example, sum assured, ito po yung makukuha ng beneficiaries in case mawala tayo, and so on. Tapos may quick guide siya. Ito yung natawa ako nung nag-share si MDRT Kate. Just a quick guide. So, dito guys, dalawang upgrade ako. No? So, parang from 500,000, yung client ko nag-upgrade to 2 million critical illness. No, so parang nakabenta ako ng bagong policy doon sa upgrade, no. Kasi ang laki nung sum assured ay nung critical illness na tinaas. Yan. So ito semi-annual kasi matrabaho siya. I have more than around 300 clients. So gagawin ko talaga siya isa-isa. No, kaya semi-annual na lang. Ayan. Then okay. So actually, yun lang. Again, parang you have to do things consistently.
'no, wala akong ginagawang kakaiba. But I make sure na visible ako sa mga clients ko monthly, quarterly, 'di ba? Para kapag time na lalapit ako sa kanila 'no, hindi ako mahihiya kasi alam ko I'm doing my part as their servicing agent, yan. So eto guys 'no, let me end with this 'no. This is my 'no, if iga-graph natin yung journey ko for the past 8 years, eto siya 'no. I started poorly 'no, very bad actually, 'di ba? As in nasa laylayan tayo 'no, but 'di ba sabi ko nga kailangan mo lang ano, it will start with the decision coming from you na, "Teka, parang ayoko na, 'no? Ayoko na na lagi ako yung dulo, ako yung nasa last," 'di ba? Parang gusto rin naman natin ma-recognize. So, it has to start with that decision na you will do better the following year, 'di ba? Then eventually, aakyat ka. But also take note guys, ayan 'no, parang sabi 'no, life is full of ups and downs, but what matters is you always move forward, you know? Sabi nga, lagi naman may down moment, 'di naman siya mawawala. Kasi kung flatline daw 'yan, ibig sabihin baka patay ka na, 'di ba? So normal lang na may taas, may baba. So what matters talaga is you keep moving forward. You don't stop, 'no? Kasi imagine 2021, baka 'pag lumayo ako lalo 'no, 'di na ako nagparamdam, baka nasa true heaven na din ako, 'no? So kailangan lang talaga bumangon. Sabi 'di ba, may term si mother, eh, "Wag kang tatambay, wag mong" nakalimutan ko yung term, eh, pero parang, "Wag kang tatambay dito sa ilalim." 'No, kailangan umakyat ka, 'di ba? Or you have to continue. Then just because ito naman yung pinanghahawakan ko 'no, parang minsan kasi guys, to be honest 'no, parang may point talaga na parang, "Shit, 8 years na ako pero parang 8 years na ako pero parang wala pa akong nararating." Minsan yun yung nagiging mindset ko na parang, "Shit, 'di pa ako unit manager, hindi pa nga ako nag-MDRT." 'No, but I always remind myself na parang every one of us, we have different timelines. No, some do it very fast. No, others it will take parang more time, 'di ba? But sabi dito, no, just because it took you longer than others doesn't mean you failed, 'di ba? Baka lang kumbaga hindi pa yun yung right time for you, no? Hindi ka pa ready, 'di ba? Alam ni Lord yun na if you're ready, ibibigay talaga niya. Okay, so with that, ayan guys, thank you. Medyo nag-overtime ako, sorry. But I hope I was able to share, ayan, yung may natutunan kayo with my journey here in Peru. Ayun, thank you Jason. Ayan, I'm sure maraming ako nga may mga pa-notes din ako. Pero later na ako. Guys, may mga questions ba kayo for Jason?